Marami ang nagsasabi at naniniwala na NBA ready na si Kai at kung ang laro niya sa Japan B1 B-League 2024 ang basehan ay pwede na si Kai dahil sunod-sunod at maraming double-double na stats ang kanyang nagawa sa Japan B1 B-League sa katatapos lamang na season. Positive ang resulta ng Japan B1 B-League stint ni Kai Sotto kung performance ang usapan at ang susunod na titignan ng mga NBA scouts ay kung paano nga ba makikipag-compete ang isang Kai Sotto laban sa mga NBA players na kagaya na lamang ni Kristaps Porzingis, Guga Bitadze at Sandro. Kristaps ng Latvia ang isang mabigat na match-up para kay Kai Sotto. Mamang-mama na itong si Kristaps, veterano sa NBA laban sa bagitong Kai Sotto, pero kailangan na maipakita ni Kai ang kanyang magandang laro laban kay Kristaps kung gusto talaga niyang umabot sa NBA dahil ito ang isa sa paraan para magawa ni Kai na makakuha ng NBA contract ang magandang laro laban sa mga NBA players sa Olympic qualifying tournament. Siguradong tatawagan itong si Kai Sotto ng isa o mahigit pang NBA team kung magagawa niyang pantayan o higitan itong si Kristaps sa Olympic qualifying tournament. Tawag mula sa NBA team at NBA team workout ang isa sa maliwanag na mangyayari nga dito kay Kai Sotto dahil nasabi na nga rin ng Wasserman noon pa na babalik si Kai ng mas malakas sa NBA Summer League. Kapansin-pansin ang sunod-sunod na double-double na stats ni Kai Sotto sa Japan B1 B-League at nakapagpakita si Kai ng magandang laro sa B1 ngayong taon na ito. Kung masusundan pa nga niya ng solid performance sa OQT at NBA Summer League, ang magandang performance na ito ay magiging solid ang resume ni Kai para sa NBA ngayong taon. Bago ang OQT ay masusubukan si Kai Sotto laban sa team ng Poland at sa matchup hindi magiging madali dahil 7-1 ang kanyang kalaban. Tumatapat sa height ni Kai Sotto at isa pa ngang EuroLeague Champion 2024 center ang kanyang makakalaban sa loob ng paint sa kanilang practice game. Malaking challenge ito para kay Kai Sotto dahil na rin sa makikita nating lahat maging ng mga NBA scouts kung ano ang kayang gawin Kai laban sa isang champion center ng EuroLeague. Isa itong chance para kay Kai Sotto pero mabigat nga rin na trabaho dahil hindi ito ganon-ganon na lamang kadaling gawin. Pwedeng maging positibo ang kalalabasan at pwede rin naman na negatibo, kaya nga dapat talaga nagawin na ni Kai ang kanyang trabaho, grind sa ensayo, scout na rin sa kalaban at tignan niya yung kahinaan ng kanyang makakamatch up kagaya na lamang ng mga galaw na madali niyang makounter. Kung sa depensa angat si Kai Sotto ng konti sa loob ng paint dahil mas matangkad siya pero hindi rin basta-basta na lamang magpapalamang ang kalaban. Halos 7-footers nga rin ang kalaban ni Kai simula sa practice game, OQT hanggang sa NBA Summer League. Lahat tayo ay excited sa laro at lahat ay pwedeng mangyari. Naniniwala tayo na may laban ng Gilas, kaya nilang manalo sa kanilang mga laro. Coach Tim Cone focus na ngayon sa Gilas. Walang Malonzo ngayon sa Gilas team, may open na spot para sa ibang players. Justin Brownlee at Kai Sotto combo, nakita natin ang number 1 play nila sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers. NBA level ang datingan ng play na iyon, pasahan ng dalawang players na nauwi sa magandang opensa. Kai Sotto sa NBA, ito ang inaabangan ng mga Filipino basketball fans na posibleng mangyari ngayong taon dahil may pagkakataon na naman si Kai na umabot sa NBA. Hindi nga lang ito magiging madali dahil na rin sa dadaanin ni Kai sa magandang laro ang posibleng NBA contract. Kumpirmado na nga rin na merong NBA team workout ang ilang NBL Australia players na nakalaban at nakamatch up ni Kai Sotto sa NBL Australia. Isa itong si Will Magnay ng NBL Australia ang inimbitahan ng Atlanta Hawks at ng iba pang NBA teams at nakaya ni Kai Sotto na tapatan ang player nito sa NBL Australia. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang kampo ni Kai Sotto, ang Wasserman, tungkol sa NBA workout pero may mga usap-usapan na meron na nga ang NBA teams na nag-imbita dito kay Kai Sotto para sa NBA team workout pero makukumpirma lang natin ito kapag si Kai Sotto na ang nag-post, kung hindi naman kaya ay ang Wasserman mismo. Malaki nga rin ang expectations ng mga fans sa Gilas at susubukan ng Gilas team na gawing makatotohanan ang expectations na ito dahil alam nila na posible silang manalo sa OQT at ang sukatan nila ng tagumpay ay ang panalo. NBL Australia players, isa-isa na ngang tinatawagan ng mga NBA teams para sa workout. Ibig sabihin may pag-asa silang makakuha ng NBA contract ngayong taon. Maging si Kai, may lumalabas na usapan na may imbitasyon ito para sa NBA team workout at malalaman natin yan kapag kinumpirma na niya mismo at nag-post ito sa kanyang account. Kung hindi naman kaya ay ang kanyang agent na Wasserman ang mag-a-announce nito. Practice games bago ang OQT at NBA Summer League ang inaabangan na natin na mangyayari simula ngayong June hanggang sa July.